po niya yung susi. Di ba? Kasi huhusgahan namin kayo sa araw ng election nyo. Kung i-re-elect pa namin kayo, tuluyan namin kayong babasura because of your performance yan sa impeachment. Tandaan nyo yan, si Cheese Escudero, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Amy Marcos Manukok. Huwag nyong iboboto yan. Lahat ng mga line-up ng mga dutae. Lalo na yan si Cheese Escuderong Dilawan. Ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino. Katulad dito, sinasabi nito, akuin niya na. O di ba, kunin niya na yung jurisdiction dapat ng impeachment trial na yan. Manumpa na sila ay yung magiging court judges niyan. Kumbaga, ariin na nila, akuin na nila dapat yan. Kaso nandun pa rin sa bakasyon sa Europe. Baka bakasyon lang ng mga animal, magkano yung kinikita ng mga yan. Pero kung makapagbakasyon with with bonus, palam mo ka. Nagigigil ako dyan. Diba? Kasi dapat pag kayo nakapwesto, eto, tignan nyo ha. Kalagitnaan pa lang ng termino nila ng 6 years, nagbabakasyon po ang mga yan sa Europe. Ayan, nagbabakasyon ng mga animal. Sarap ng buhay. Diba? Women over 50 years old, the skin starts to age, and wrinkles on the forehead, mouth, and eyes begin to appear. Anino na namang inosenteng kamay nang galing ang budget ng panglakwatsa ninyo. Di ba? Ay nako, nakakainis lang itong ginagawa nila ni Cheese Escudero. Ito yung interview rito ni teka ha. Eto, tingnan nyo muna to. Sabi rito ha, upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for the consideration of such articles. Unless the Senate provides otherwise, then it shall continue in session from day to day. Ito ay rules po ng Senate. Kung tayo nagkakamali, ito ay resolution number 39 yata ito, if I'm not mistaken. Makikita nyo yan. I-google ninyo Senate, tapos Resolution 39. Yan, ganyan. Impeachment rules. Yan ang makikita nyo doon. Now, sabi rito, unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day except weekends and non-working holidays until final judgment shall be rendered, and so much longer as may in its judgment be necessary. Ang ibig pong sabihin nito, ang Senado po, base sa kanilang internal rule sa pagdating po dyan sa impeachment, ay dapat daw pong magpatuloy ang kanilang session, yung kanilang mga pag-hearing hanggang sa dumating yung kanilang pagbaba ng judgment. Ang tanong, pinag-uusapan ba dito yung kung anong Congress? Hindi po. So, ibig sabihin po rito, dahil hindi naka-specify, continuous yan. Again, regardless po kung magbago ang composition ng impeachment court. Yung mga matatalo sana dyan, mapapalitan ng magagaling sana. Di ba? So, yung mga bago po, hindi po sila mawawala. Teka muna, hindi ko pa narinig ito. Ulitin natin. Hindi ganon. Diba? Because based on the transcripts ng day-to-day hearing nila at saka yung mga submitted evidences and counter evidences and counter arguments, yung mga transcripts na yan, pwede nilang i-review yun eh. Pwede nilang tignan yun hanggang sa ma-update na sila sa kung nasaan na ang parte nakarating etong investigasyon o yung pagdinig dyan sa impeachment. So pagdating po ng araw na napagpasyahan nila, dahil sabi rito, di ba? And so much longer as may. So, ibig sabihin, pwedeng mahaba na ilang buwan ng tagal. O gusto nila forever, mahiya naman sila. Di ba? So, pwedeng pag napagkasunduan na nila kung kailan ang baba ng desisyon, then, etong mga bagong salta, makakapag-desisyon din dahil nga po, may mga materials lang available para sila po ay makapag-desisyon. Let me give you another example.
Ang isang kaso po sa hukuman, namatay yung huwes na humahawak, hindi ho ba papalitan lang siya? Hindi po kailangang ulitin ang pag-trial. Nababalik tayo sa preliminary, balik nyo sa piskalya, hindi ho ganon. Diba? Walang ganon. Bagkos titignan niya na lamang ng bagong hukom, yung mga na-submit ng mga dokumento, lahat-lahat yan, yung mga affidavits, lahat. Then doon niya ibabase yung kanyang desisyon. Diba? Ganun ang mangyayari. Ang importante dito ay nagkaroon po ng na-recognize ng Senado yung nag-assume sila ng jurisdiction. Yun ang halaga. There is no need for a call either by the president or by anybody because the constitution is very clear that once the articles of impeachment has been filed, the Senate shall forthwith proceed with the trial. So that is And the call forthwith. already, and they should then sit down. Kahit naman hindi yan ma-assume agad. Kasi ayaw nga nila ng forthwith eh. Gusto nila bakasyon muna. Pero dapat sana manumpa na yung mga court judges na yan ng Senado na sila talaga yung uupo dyan. Magkaroon na sila ng jurisdiction na hahawakan talaga nila yan. Kasi yung jurisdiction nga dyan, tagilid. Kung sino ba talagang uupo dyan, ite-technical yan ng mga ng mga abogado ni Sara Dutae. Yun nga yung sinasabi nila Torion, hinahanapan na nila yan ng technicalities. Di ba? So hangga't hindi yan nagkakaroon ng jurisdiction, pwede nila yan butasan ng butasan hanggang sa mawatak-watak na yung alimal na impeachment na yan. Nakakasuya na. As an impeachment tribunal Okay? by taking their oath or affirmation as judges. Yun. So, yun ho ang kinakailangan nilang gawin. Mag-take sila ng affirmation or mag-take na sila ng oath bilang mga huwes. Pagka ganun ho, hindi na ho yan pwedeng questionin pa ng mga Duterte pagdating po sa issue ng jurisdiction. Ang hindi ko talaga maintindihan, dahil nga akong pinakaingot na vlogger, anong naiisip ni Chis Escudero? Kahit sabihin pa nilang tayo naman ay magpapaka-neutral, there's nothing special, haharapin natin ang patas ito, wala tayong kinikilingan dyan. Hindi ka naman namin hinuhusgahan na magiging kayo bias eh. Kasi taong bayan ang titingin sa inyo, Chis. Bongo, Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, di ba, Robin Padilla, hindi, huwag na si Robin, sarado na utak ko. May padlock na yun, tapos tinapon niya yung susi. Di ba? Kasi huhusgahan namin kayo sa araw ng election. Huwag nyo iboto yung mga Dutae line-up, yung mga Lambino na yan. Yan, huwag nyo iboto yan, mga Marcoleta na yan. Huwag nyo iboto lahat yung mga Dutae line-up. Inidoro nyo yan sila. Para hindi sila magkaroon ng kapangyarihan at hindi nila ma-influensyahan yung impeachment na yan. Sure nyo. Kung i-re-elect pa namin kayo, tuluyan namin kayong babasura because of your performance diyan sa impeachment. Diba? Kasi dapat pag kayo nakapwesto na, nanalo na, kahit anong political color ninyo, pwede, hindi na kayo dapat nang pumanig pa kung kanino. Tignan ninyo yung galaw ng ebidensya. Yun dapat ang tinitignan dito. So yun ang number one na kailangan nila makapag-take sila ng oath as senator judges. And again, Hindi. tuloy-tuloy naman yung mga yan. Hindi naman nagsasara yung pagiging quasi-judicial body ng Kongreso kapag nagsimula na ang assumption nila ng kanilang jurisdiction dyan. And start the trial. They don't have to finish it within the 19th Congress. Right. Mag-adjourn na yung 19th Congress by the end of June. But they should start it para maliwanag na nag-acquire na ng jurisdiction over the impeachment case ang Senate Tribunal. So that particular word, forthwith, that's being quoted by so many other legislators. Right now, Senate President Chis Escudero said the trial will begin after the SONA. The SONA is on July 21, which would mean the trial will begin. July 21 pa. Sakit ng tuhod, pamamanhid ng legs. Sakit ng likod,
sakit ng balikat. Ang pananakit ng kasukasuan ay isang napakadelikado. Di ba? Bakit ganun ang trip ni? Meron yung sariling timeline na ano to, ano to, magpapakit ka sa Pangulo, di ba? Na, Mr. President, sisimulan na namin, this is my gift sa iyong State of the Nation address. Sabi ni Elvira Flores, magsalita na kasi si JTE, di ba? Nga naman. Based on what he announced at the end of July. So it is February now. February, March, April, May, June, end of July. That's roughly 6 months. Is 6 months to you starting the impeachment trial violating the spirit of the Constitution? Not necessarily, Karen. The word forthwith is like the words due process, which, according to Justice Holmes, are words of calculated vagueness, meaning that they have an open texture. They can be interpreted according to the situation of reasonableness. In short, what it means is without unreasonable delay. Okay, but Itong ginagawa nila, this is unreasonable delay. Di ba? Ano ngayon kung kayo mag-election? Kung kinakailangan ninyo ng may quorum, nandyan ang 12 na hindi naman kandidato. Di ba? Tapos kumuha kayo ng isa, dalawa, kung ilan ang kailangan nyo. Pagkatapos nun, lumayas na yung lintik na yan, magampanya. Dapat talaga gapangin yan ni Coco Pimentel Yung 12 na hindi naman sasabak sa eleksyon. Merong 12 na hindi sasabak sa eleksyon. Yung 12, 24 senator yan, di ba? So yung 12 lang dyan ang sasabak sa eleksyon. Pero yung 12, hindi yan sila sasabak. So yung itong 12 na to, dapat ang magkaroon na ng jurisdiction. Kasi hindi na nga natin pwede upuan yan agad dahil meron nga silang mga bakasyon. 'Di ba? Kasi yung forthwith nila, ang ibig sabihin nun, bakasyon muna bago trial. Pero dahil nga bakasyon muna bago trial, hindi kailangan magkaroon na sila ng caucus. Okay, yung caucus na yan, aalamin lang naman yung 12 na interesado. 'Di ba? Kasi yung 12 interesado na yan, pwede silang manumpa na, 'di ba? Bilang maging judges, court judges sa plenaryo ng Senado. Pwede na nila yan sumpaan para makuha nila yung jurisdiction right. Kasi kailangan diyan talaga magkaroon sila ng jurisdiction right, yung karapatan na magkaroon sila diyan ng karapatan na ma-hearing yan sa plenaryo ng Senado. Kaya kailangan magkaroon na sila ng panunumpa bilang mga court judges ng impeachment na yan. Yun lang naman, simple lang Pagkatapos nilang manumpa, di hayahay na. Magkaroon na sila ng kanya-kanyang bakasyon. Ay, nako, nakakainis lang kasi pinupolitika lang talaga ng mga senator na yan, itong impeachment na to. Yun ang totoo dyan. Ang importante doon, umuusad ang trial. Diba? Lugi nga yung mga House of Representatives mga prosecutors Kasi sila kandidato. They have to be there every day. Unlike itong mga senador na kung sino yung kulang. For example, hindi ko kasi alam kung ilan ang kailangan kasi iba-iba yung rules nila para Kasi magkaroon ng quorum. Ang sabi kasi, ang quorum daw talaga dapat magkaroon ng quorum ang 13. Pero diyan sa 13 quorum na yan, hindi magkakaroon ng conviction yan. Dahil ang conviction dyan, 16. So, itong 13 na to, since ito ay hindi naman active, palagay natin 12 kasi yan ay 24 senator, at 12 lang naman ang tumatakbo dyan bilang re-electionist, di itong gapangin na dapat ni Coco Pimentel, itong 12 na hindi naman magkakaroon ng ibig ko sabihin hindi sila magiging active sa pangangampanya kasi hindi naman sila mga re-electionist. So hindi nga sila magiging part ng eleksyon. So dapat iyan na asikasuhin nila. Magkaroon na sila ng panunumpa. Ariin na nila yung karapatan.
na bilang mga court judges dyan sa impeachment na yan. Para hindi na magkaroon ng technicalities. Kasi pwede yan butasan ng mga kaampo ng mga dutae. Bilang mga, alam mo na, bubutasan at bubutasan nila yan sa aspeto ng teknikalidad. Dahil hindi pa nga nahihiring at wala pa nga nag-jurisdiction o wala pa nagpipreside as court judges, di pwede nilang sabihin na wala pa, hindi pa yan pwede. Kaya pwede pa yan galawin o pwede pa yan butasan ng butasan ng butasan ng butasan. Hanapan ng mga kung ano-anong paninira, hanapan ng kung ano-anong kakulangan na pwede nilang ibato dyan sa impeachment na yan. O, di ba? Ngayon, pagka yan, nagkaroon na ng ganyang mga uri ng mga butas, ano na? Ano mangyayari dyan sa impeachment na yan? Sasabog na yan kasi warak-warak na. Kumbaga sa saranggola, wala na, butas-butas na hindi na makakalipad. Kaya dapat, yan ay, ano na yan, dapat yan, bantayan na. O, di ba? Ariin na dapat yan. Magkaroon na dapat ng jurisdiction dyan, yung mga court judges. Sumpaan yan dapat ng mga tatayong court judges. Kasi yung 12, hindi naman sila tatakbo ng re-election. So, hindi makaka-apekto sa kanila kasi hindi naman sila tatakbo sa eleksyon. Wala naman silang dapat ikatakot sa boto ng mga tao kasi hindi naman sila tatakbo nga sa eleksyon. So, ang magkaroon lang ng takot dyan, yung mga tatakbo, yung mga re-electionist. Pero yung mga 12 na natira, hindi naman sila magkakaroon ng pakialam sa eleksyon eh. So, yan dapat ang sumpaan nila. Intindihin na dapat nila yan. Panumpaan na nga dapat sila dyan. Manumpa na sila yung magiging court judges niyan nang hindi na yan mabutasan sa teknikalidad ng mga dutae. Naintindihan nyo? So ano ba yung quorum na kailangan doon? Is it for everyday or day-to-day hearing? Do they have to establish, do they have the quorum? Kailangan ba yon? O pang-isahan lang sa simula lang ng pag-assume nila ng pag-delay? Diba? Kasi kung kailangan nila ng day-to-day, edi yung mga mangangampanya ng malapit lang dito sa Senado, edi sila yung pumunta ron bago magsimula. And then right after na magsimula yan, pwede siyang lumayas. O, mangampanya. Pagkatapos niya mangampanya, diba? Balikan na lang niya, reviewin na lang niya yung mga nangyari. O panoorin na lang niya sa TV, naka-live naman yan. Pwede naman yung gano'n eh. Dapat nga po, hinahanapan nila ito ng paraan kung paano magawa kaagad. Hindi yung kung paano magtagal, kung paano ito masubject pa for a dispute. Ay halatang halata masyado eh. Mabuti sana kung nininervyos ang mga Duterte. Tatawa-tawa. Kasi po, alam nila na meron pong way para ito'y mapabak. Alam mo, si Chis Escudero talaga ang dapat dyan sisihin ng mga Pilipino kung magkakaroon niya ng technicalities yung impeachment na yan at hindi matuloy dahil nga sa dispute. Sino nga ang sisisihin, di ba? Si Chisi Wish, Yellow Wish, di ba? Siya ang dapat sisihin dyan. Kasi, unang-una yan sa paraan ng hindi niya pagkilos agad na kahit may forthwith na nga, ibig sabihin, pinapatakas niya pa yan si Sara Dutae. Pinapatakas niya talaga. Kasi sa tagal ba naman, hindi ba naman gagawa ng paraan yan ng mga Dutae na ma-technical yung animal na impeachment na yan. Buisit. Kainis. Sura pa nila. Di magiging constitutional issue pa to. Di ba? Yeah. Na ang Korte Suprema ba ay may kapangyarihan para ideklara na yung impeachment na naisampa na sa Senado, 'di ba? Maideklara na unconstitutional. Alam mo, pag nakialam ang Korte Suprema diyan, hindi tayo magkakaroon ng kasiguraduhan kasi ang mga Korte Suprema, napakaraming mga court judges ang inilagay ng mga dutae diyan bago sila umalis. So ibig sabihin lahat ng pwesto sa gobyerno mga dutae ang naglagay. Kaya yung mga yan, ang loyalty nila sa mga dutae. Kaya malamang baka panigan pa nga yan ng Korte Suprema sa mga teknikalidad. Constitutional or constitutional? Oh. Nangyayari, hindi naman sila nag-a-assume pa ng kanilang function bilang impeachment court.
Di ba? Wala pa sila, hindi po sila nagpa-function ng ganon. Because mangyayari lamang po yung other function nila the moment na nag-assume na sila ng jurisdiction dyan, nag-take na sila ng oath. O, kailan nila gagawin yon? O, gagawin pa raw nila yung rules nila, mga ganun-ganun pa. And it will take some time. Yung isang impeachment kang nangyari dyan wala ngang isang oras na adapt nila agad yung rules na bago. Di ba? Tsaka ba't kailangan laging baguhin? Aber, sige nga. May papaboran ba kayo? Dapat kung ano yung existing na nagamit nyo, yun na yung gamitin nyo. Kung babaguhin nyo right after the impeachment trial. Para kung meron uli kayo. And then kung ibabaguhin kayo, every year, every Congress, make it your assignment. Binabago nyo, ina-update nyo lagi yung inyong yung inyong impeachment rules. O, kung trip nyo laging pabago-bago. Anak ng tokneneng, wala kayong standard rules? If you look at the dictionary, the Oxford Dictionary, Right. Yes. forthwith literally means for official use immediately, without delay. So immediately would mean ngayon na, agad-agad, right? So I think that's why words are important when crafting a law. That's correct. Tama naman yun. Sabi nga ni Leonora Ninita, justice delayed is justice denied, but only in the Philippines. Taklak. Pero that's true. Di ba? So ang tanong, hindi ba immediately ba para sa inyo ang 6 na buwan? Hoy, anong ginagawa mo? Diyos ko po, baliw ka ba? Meron pa bang gumagamit ng Chippy Pay na tablet ngayon? Hoy, halika dito. Di ba gumagamit ka pa rin ng Temu? Eto, kunin mo ang libreng tablet. Anong libre dyan? Low quality lang naman kasi. Anong sinasabi mo? Oh, ang aming tablet ay may malaking 10.1-inch screen, high-performance specs, Android 14 din. May malinaw na 13 MPI camera. May experience mo ang picture quality, dagdag pa dyan. May 6,000 mAh battery. Walang problema sa pangmatagalang gamit sa paglalaro, mga lectures. Napakadaling gamitin, napakaganda ng tablet na to. Pwede mo itong makuha ng libre ngayon. Ito-download lang ang Temu at libre na? Okay. Kunwari, naloko mo ako, ito-download ko na. Wala stick. Totoo nga, nakuha ko talaga. I-download lang ang Temu ngayon. Pwede mo rin ito makuha ng libre. Uh, Hindi na, sa akin, hindi na immediately yun. I think yung immediate, may second meaning po, which you said is without delay. It should be interpreted as without unreasonable delay. So if delay is justified, and it's not too long, considering the Oh, sa inyo mga kapatid, is 6 months not too long? Di ba sinasabi ni Chis Escudero, yung kay Justice Corona, 1.5 months lang. Anong meron? Bakit itong kay Sara Dutae ay 6 months? Di ba? Ibig sabihin, namumuliti ka talaga itong si Chis Escudero. Meron siyang ginagawa niyang tanga ang mga Pilipino. Kung 1.5 months yan, dapat sa March 25, dapat magkaroon na yan ng panunumpa sa jurisdiction. Sumpaan na nila yan dapat na sila yung magiging court judges niyan. 'Di ba? Wala namang problema Kapag after lang naman ng panunumpa, pwede na sila magtalsikan diyan. Basta ang mahalaga, magkaroon lang sila, akuin lang talaga nila yan. Para magkaroon sila ng jurisdiction diyan. Nang hindi na yan masundot sa teknikalidad. Oh, come on. Di ba? Is it not too long? Grabe. Hindi naman kasi buong Senado ang hindi makakapag-function kalahati lang Oh. purposes of the election, which is the cause for the delay, which is also a process of accountability. In the same way that impeachment is an accountability process. We have to balance both. So if there are the need for... What about justice delayed? Alam mo, yung ginagawa nila, walang accountability yan. Oh, sino ang responsable diyan sa ginagawa nila? Magtuturuan sila?
Pagdating nagkaroon ng ano diyan, dapat talaga magkaroon ng masampulan ng mga senador na yan. Dapat silang idemanda ng mga Pilipino kasi yung ginagawa nila maliwanag sa sikat ng araw, nilalabag nila ang konstitusyon. This denied. Correct. Yes, if it is unreasonably delayed. Is So, this unreasonable for you? it is not to me. If they hold it after a few months, my concern only, Karen, is the transition between the 19th Congress and the 20th Congress. Kasi mag-end na yung 19th Congress. Correct. At itong impeachment complaint ay sinampal under the 19th Congress by House of Representatives. Ano itong House of Representatives na ito ay mawawala na yan eh. After June 30, there will be a new House of Representatives. The House is not a permanent chamber, unlike the Senate. So it lapses out of existence after every Congress. Now, kung hindi mag-aktuhan, hindi nila aktuhan ito, ngayon, agad-agad, baka mag-lapse yung jurisdiction, the opportunity to acquire jurisdiction over the case. Kasi dapat panibagong complaint na Ganun ba yun? by the Yun. So, mangyayari. Kaya sabi ko nga kagabi, mukhang hindi naman yata kayo talaga interesado rito eh. Diba? Ba't hindi na lang ninyo gawin, mag-file na lang kayo ng panibago? Then just wait for January 6. January 6, February 6. Then, doon na ho po pwedeng mag-file ng fresh impeachment complaint. Putagis. Diba? Kasi problema rin dito sa House of Representatives, bakit hindi ito inaksyonan ng 2 buwan? So, nangyari ngayon, nagsisisihan, nagbabatuhan tuloy. So, parang nangyari rito, tinira na ng Senado ito na natenga na, late na, tapos binato na sa Senado. Diba? Ang Kongreso ngayon, binato na sa Senado. Then, now the ball is on you. Ginawa naman ng Senado, sinigap naman po na maiwasan yung bola. Diba? Hinayaan na lang na yung bola masalo, pumasok dun sa kanila, pero iniwasan nilang paikutin, i-dribble yung bola. Nakarating ka na ba sa isang lugar at bigla kang nangailangan ng Wi-Fi pero walang koneksyon? Kilalanin ng InstaBridge, ang app na nagpapadali sa paghahanap ng libreng at maaasahang Wi-Fi. Sa bagong lungsod, coffee shop o saan man, ikokonekta ka ng InstaBridge sa higit 20 milyong Wi-Fi spots. Ganito ito gumagana. Buksan ang InstaBridge, itap ang connect, at ayon, online ka na. Hindi na kailangang maghanap ng networks o passwords. Gumagana pa ang InstaBridge kahit offline. Maaari kang gumamit ng Wi-Fi maps ng walang data. Perpekto kapag talagang kailangan mo. I-enjoy ang secure at madaling koneksyon at manatiling connected sa mga importanteng tao at sandali. Mahigit 12 milyong tao na ang nag-download ng InstaBridge. Kaya, sabihin mo na goodbye sa hirap ng paghahanap ng Wi-Fi. Available ang InstaBridge sa iOS at Android. I-download ang InstaBridge ngayon at manatiling connected saan ka man mapadpad. Diba? So matetenga. Kung June pa nila haharapin ito, hindi pa rin ho tayo nakakasiguro base sa salita ni Jesus Escudero na mag-a-assume sila agad na noon ng jurisdiction dito. Kasi marami pang mga babaguhin daw. Meron pang preliminary. Meron kapapasagutin nyo pa yan. 10 days, mga ganon. Oh, bakit hindi pa ninyo ngayon gawin? Saka ninyo gawin yung preliminary, gawin nyo yung pagpapalit ng pag-update ng impeachment rules ninyo. Diba? So pagkatapos ng mga 10 days yung ganyan, ang preliminary mo, mag-a-assume na kayo ng jurisdiction ninyo. Simulan nyo na. Diba? Come on, 4 months po, mga kababayan. Simula ng February, then March, April, May, June. Diba? Halos 4 na buwan. Ang dami na nasayang. Dapat, since dumating sa kanila na nakapos na ng oras, doon sa Kongreso sila meron pang natitira at meron silang pwedeng gawin. Sabi nga ng Pangulo, pinaman ako magpatawag ng special session eh. Hilingin lang nila. Hilingin nila si Escudero na
Meron kami mga pending cases, meron mga pending deals dito na dapat matapos na, simulan na namin, magawa na namin. Mr. President, napatawag na po kayo ng special session. O kaya ang Pangulo na rin mismo, di ba, in his own volition, magpatawag ng special session for legislative matters. Tapos, simula kayo dyan. O di, alam na kayo. Di ba? Mahiya na si Mrs. Cordero pag nag-adjourn pa sila. At saka ang special session, matagal naman po yan, 30 days yan. Di ba? So, may pagkakataon talaga, matatrabaho nila itong sa impeachment. New House, and Kasi magkakaroon sila ng session eh. that's not allowed. Yeah, but is that clear? I mean, is that certain? Because Ulitin natin. somebody After every mag-end na yung 19th Congress. At itong impeachment complaint ay sinampal under the 19th Congress by House of Representatives. At itong House of Representatives na ito ay mawawala na yan eh. Ang tinutukoy niya ng House of Representatives dito, kung kongreso tinatawag natin, yung mababang kapulungan. After June 30, there will be a new House of Representatives. The House is not a permanent chamber, unlike the Senate. So it lapses. Unlike the Senate. Di ba? Bakit? Kasi ang Senate po, pagka nagsimula na sila ng kanilang other mandate bilang quasi-judicial body, ang ibig sabihin po sa Tagalog ng quasi-judicial, quasi po parang, okay? Judicial body, korte. Ganon. So parang korte na yung function nila na magpapatuloy po yun regardless kung 20th Congress na. Ang sinasabi niya rito, papalo yung House of Representatives. Dapat yung mga trabaho nila, di ba, masimulan na ng 19th Congress, itong mga congressman na to, mga prosecutors na yan, sa ilalim ng impeachment court, mapalitan man sila bilang mga prosecutors, may matalo man dyan na prosecutor, okay lang. Kasi pwedeng kumuha ng bago. Mga prosecutors na yan. Di ibig sabihin, itong si Cheesy Wiz, Yellowish, niloloko niya lang ang Pilipino. Kasi ang sabi niya, pagdating daw ng June 2 o first week of July, after SONA, matik daw yun, uupuan nila yan. At yung jurisdiction nila ay makukuha nila. Paano magkakaroon ng jurisdiction kung sa technicality masusundot yung impeachment na yan? Pwede pa yan sundutin eh, hanggat wala nga rin jurisdiction kasi kumbaga yung impeachment na yan nakalutang pa, parang bola, di ba? Inihagis ng lower house sa upper house, tapos sinalo ng upper house, kaso pinalutang lang nila si bola, hindi nila sinipa, hindi nila dinribble. So ibig sabihin, yung nakalutang na bola, pwede yan sipain o idribble ng kalaban pabalik sa kanilang teritoryo o palabas ng lower house. Pwede yan sipain o pwedeng gawing pwedeng butas-butasan yan para sumabog yung bola na yan ng kalaban. So paano magkakaroon ng jurisdiction ang mga Senado after ng SONA ng Pangulo sa July kung wala na yung impeachment kasi na technical na, 'di ba? Nasipa na ng kalaban palabas ng court, 'di ba? Kaya matatawa ka dito kay Cheese Yellowish kay Cheese Escudero, niloloko niya ang mga tao na mauupuan daw nila yan sa July. Malabo nilang maupuan yan kung yan ay masundot ng technicality ng mga company Sara Dutae. Ano pa ang uupuan nila kung wala na yung impeachment? Kung nagkaroon na ng naipasok mo sa court para sa sa dispute. O di ba? Kung kukunin na ng korte yung impeachment kasi i-dispute na nagkaroon na ng dispute O di mape-frozen yung impeachment. O ano pang uupuan nitong si Cheese Yellowish na si Cheese Escudero, di ba? Wala na silang mauupuan kasi na-freeze na o naipasok na sa korte for dispute yung impeachment. Ang gawa nga ng mga technicality sa sobrang tagal ng panunumpa para sa pag-ako bilang court judges.
Wala walang umari nakalutang, naka-freeze, naka-frozen yung bola sa ere, walang nagmamay-ari. So pwedeng ariin yan ng kalaban sa pamamagitan ng mga technicality, pwede nila yan sundutin, pwede nila yan i-dispute sa Supreme Court. Kaya pag kaya nakuha ng Supreme Court, ipinasok sa dispute, wala na yung sinasabi niya na ipinagmamalaki ni Chis Escudero na uupuan daw nila after ng SONA. Wala na yun. Kaya ito, gago to. Maniwala kayo. Niloloko tayo nitong si Chis Escudero. Niloloko niya ang mga Pilipino. Sa ilalim ng impeachment court, mapalitan man sila bilang mga prosecutors, may matalo man dyan na prosecutor, okay lang. Kasi pwedeng kumuha ng bago. Tama? Parang ano lang din yung ordinaryong kaso. So, itong abogado, hindi na nagugustuhan ng kliyente o hindi na nagugustuhan ng abogado yung kanyang kliyente, hindi na sila magkasundo. Pwedeng palitan yung abogado, kukuha ng bago. Diba? Pero yung kung saang level na nakarating yung pagdinig, tuloy lang yun. Out of existence after every Congress. Now, kung hindi mag-aktuhan, hindi nila aktuhan ito, ngayon, agad-agad, baka mag-lapse yung jurisdiction, the opportunity to acquire jurisdiction over the case. Kasi dapat panibagong complaint na Ganun ba yun? by the new Yung acquisition ng jurisdiction ng sinasabi dito, dapat ma-acquired na yan. Kasi meron ngang lapse, naglalapse ang oras. Biruin mo nga naman, 4 na buwan hanggang 5 buwan. Yung jurisdiction na sinasabi, yung duration ng acquisition ng jurisdiction, yun ang nag-e-expired. Paano pag dumating na yung panahon na yun, na pagdating ng after ng SONA, na-expired na yung acquisition ng jurisdiction. Kasi hindi nila ginawa ng paraan ngayon. Ngayon nga, dapat yun Sabi nga ni Coco Pimentel, March 25, dapat nag-uumpisa na yung caucus diba? Para malaman na yung 12 na hindi naman aktibo sa eleksyon. Pwede nilang upuan kasi 13 lang naman para magkaroon na ng court procedure o kung tawagin ay quorum. 13, ihihiram lang ng isa doon sa active, di ba? O doon sa tatakbo na re-electionist. Pwede na pasok na Sayang. House, and that's not allowed. Yeah, but wow, is that clear? I mean, is that certain? Because somebody like Senate President Chis Escudero know that he's a lawyer. Lawyer si Chis, Supreme Niloloko Court, niya former tayo. Supreme Court Associate Justice ito. At eto, nung nasa trabaho, nakatutok ang araw nito. Exasperated with multiple card readers for different storage needs? Meet Lano Red Multifunctional 2-in-1. Sa mga kaso na nadesisyonan na ng mga Niloloko lang talaga ni Chis Escudero ang mga Pilipino. Kaya huwag kayong maniwala dyan kay Escudero na yan. Niloloko niya ang Pilipino. Maliwanag sa sikat ng araw. Ginigisa niya ang mga Pilipino sa sarili niyang mantika. Hindi tayo niyan, wala siyang concern sa Pilipino. So wala siyang pakialam doon sa kalooban ng mga Pilipino. Ang pinakikialaman niya yung kanyang posisyon as Senate President. Kasi pwede nga naman siyang tumaob. 'Di ba? Even kahit na ganyan siya na nakikipag-patintero siya sa kabilang kanto o sa kabilang bangka. At the same time, wala siyang hindi siya masasabi na para siyang hangin. 'Di ba? Free spirit, ganun. Ewan. mabababang hukuman, RTC or ng Court of Appeals. Diba? O galing na ng kusang mga inapilayan at inakyat na sa kanila. O, si Chis naman is non-practicing lawyer. Why would he say that it's all right? Because he did say on Head Start that when Congress resumes on June 2, they still have 6 session days of the 19th Congress. And they would be in those 6 session days tackling what he calls preliminary matters. But what's interesting is after the 6 session days, so they end June 30, ang hindi maintindihan ng marami, bakit sisimulan ang trial after the SONA pa? Pwede namang ituloy-tuloy na lang.
after June 30, let's say July 1, July 2. Tama. Bakit meron pang panahon na hindi ka pa magko-convene bilang impeachment court? What about tackling the preliminary matters? Una-una, Karen, ang kailangan mag-acquire ng jurisdiction ng Senado sa impeachment case. Okay. And, dapat they should signal that the impeachment articles has been filed with them as a tribunal, not as a lawmaking body. So the way to do this, for me, is at least for the Senate President as the presiding officer of the tribunal to take his oath. To take his oath already. Kasi may separate oath yan eh. If he takes this oath as a presiding officer of the impeachment tribunal, that clearly shows that the Senate has acquired jurisdiction over the case. And even House composition is changed in the next Congress, maaari nilang ituloy yung trial. When they will hold it, it's really up to their discretion. Hindi naman na reasonable. 4 months, 5 months, hindi naman na reasonable to me because they have to take into account also the exigencies of the other pending urgent matters facing the Senate. So, Diba? Maliwanag yung explanation niya. Ito yung ginagawa ni Chris. The Senate Yan ang sungit President niya eh. call for a special session. Who's calling for that, Karen? And what is their position? Meaning, are they in favor of impeachment? Are they against impeachment? They are for impeachment. Oo. Yung- Exactly my point. Yeah. Then why will I listen to those who are for impeachment or against impeachment, for VP Sara or Diba? Ayaw makinig ni Cheese. Ayaw niyang makinig ni naman. against VP Sara? As an impeachment court, we will follow the law, not what Diba? Anong guarantee na yung sinasabi ni Cheese Escudero ay tama siya? Mali yan. those who are pro or anti say or claim. Now I throw the question back at them. When Chief Justice Corona was impeached, Diba? Kalokohan ni Cheese Escudero, grabe. Ala, yun ang nakikita ko talaga rito. He is the one causing the delay. Yung ibang mga senador eh. Like ni Bato de la Rosa, he is ready. Yeah. Diba? Wala man lang pag-uusap na nangyayari sa mga kapwa niya raw senators na ano bang gagawin natin dito. Dapat kumilos na tayo, mag-rally na tayo para dyan ma-disqualified natin yan si Cheese Escudero. Dapat ang mga Pilipino gumagawa na ng paraan na ma-disqualified yan si Cheese Escudero. Dapat mag-rally na. O para ma-disqualified. Ipetisyon na yan si Cheese Escudero na ma-disqualified siya, matanggal siya bilang Senate President. Kasi siya ang humaharang sa impeachment ni VP Sara. Kasi yan yellowish yan eh. 'Di ba? Si Bam Aquino yung amo niya. Ayaw ni Bam Aquino na ma-impeach si VP Sara. So yan ang ginagawa niya, hinaharang niya. Maliwanag sa sikat ng araw na lumalabag na itong si Cheese Escudero sa saligang batas. Malaki na ang pananagutan nito. Ito ang dapat na habulin ng mga Pilipino. Ito dapat ang ipetisyon ng mga Pilipino na ma-disqualified na bilang Senate President nang hindi niya na maharang yung impeachment ni VP Sara. Maliwanag sa sikat ng araw, hinaharang niya talaga na wag matuloy yung impeachment. Kasi sa 6 na buwan na yan o 5 buwan na yan, marami ng paraan na technicality ang pwedeng ibutas dyan sa impeachment na yan. At gagawa ng paraan si VP Sara para makatakas. Kaya itong si VP Sara, patawa-tawa lang. Kasi alam niya, 6 na buwan is masyadong matagal. Kaya pwede siyang gumawa lahat ng uri ng paraan. Maipapasok niya, maia-apply niya. Dahil nga dito sa gawa nitong si Cheese Escudero na maliwanag sa sikat na araw na pinapatakas niya talaga si Sara Dutae. Pinapatakas niya. So kumbaga kanya-kanya silang anticipation na baka anytime gawin nila. However, ito pong Senate President, anak ng baka. Meron dito ang tanong, sabi dito, Ken Escudero, sabi ni Ed Rafael, Ken Escudero be impeached for not implementing the forthwith provision in the Constitution, re-impeachment? Apparently, sir, we cannot. Because senators are not
Impeachable. part of the impeachable officials. The Constitution provided the like list of who are impeachable. Kung hindi man yan impeachable, baka pwede yan i-disqualified. I-petition dapat yan na ma-disqualified siya. Matanggal siya dyan bilang barrier. Harang siya talaga eh. Isa siyang malaking harang yan. Isa siyang malaking kulangot na humaharang sa daan para ma-impeach na yan si VP Sara Duterte. Kaya dapat yan, i-petition niya ng mga Pilipino. I-rally natin yan. Mag-rally tayo dyan sa EDSA para ma-impeach o ma-disqualify dyan si Chis Escuderong Epal. Who can be removed from the office through impeachment. So like President, Vice President, and then the constitutional bodies like the Human Rights Commission, COMELEC, Commission on Elections, and Commission on Appointment. Like not Commission on Appointments, but the COA is the Commission on Audit. Yan. And sino ba? Et cetera. Meron pa yan, diba? So, yun lang po, yung mga constitutional bodies na eto lang yung clue kung sino-sino yung mga yan. Sila po yung meron mga 7 years na termino. Yan po yung mga constitutional bodies natin. Yan lang po yung mga subject ng impeachment. Ang mga kongresista, ang mga senador ay hindi po. So they can only be removed from office by force is through a complaint against them, and then sila lang din, internal din nila ang magtatanggal sa kanila sa pamamagitan ng kanilang ethics committee. Yun lang po. Ito naman, akala ko ba sir, continue sa 28th Congress on impeachment? That's correct. That's the topic eh. Tuloy naman yan hanggang 28th Congress. Ang pinoproblema rito na magsisilbi ng technicalities is yung failure because of the unreasonable pagdidelay nito ni Chis Escudero na simulan ang pag-assume ng jurisdiction. Sapagkat ang pag-assume ng jurisdiction ay napaka-importante po sa isang kaso na katulad nitong impeachment. Kaya nga sinasabi na nga ni Coco Pimentel na magkaroon na sila ng caucus, House caucus. Para magkaroon na sila ng malaman na kung sino yung mga senador na 12. O, palagay na natin kasi kailangan ang 13 para magkaroon ng president yung trial na yan. Kaso, yung 12 dyan, hindi magiging active. Gawa nga na sila ay masasabak sa eleksyon. So, merong 12 na libre o libre, hindi sila magiging re-electionist. Sa 2028 pa sila, o di pwede namang harapin yung 12, hihiram lang ng isa doon sa tatakbo. O di imalay mo, pwede naman yung isa doon. O di ba? Mag-sacrifice. Kulang lang talaga sa hataw tong mga na to. Kasi hinaharangan nitong si Chis Escudero na dapat ma-disqualified to. I-petition dapat talaga itong si Chis Escudero ng mga Pilipino na ma-disqualified siya. Tired of mice in your home? Say goodbye with our one PC. Hindi niya sinisimulan. Anong hinihintay ni Chis Escudero? Ito ay dalhin pa ng mga kalaban o dalhin pa ng ng company ni Duterte sa Korte Suprema para questionin ang mga technicalities, yung mga nangyari dito sa dito sa impeachment na to, na ito hindi nangyari, dinelay ito ng Sergeant at Arms, 'di ba? Hindi nagkaroon ng hearing doon sa Justice Committee ng House. Ayun na nga ang gustong mangyari dyan ni Chis Escudero, magkaroon ng dispute dyan eh. Makuha yun ng Korte Suprema para magkaroon ng dispute. Siyempre pagka on dispute na yung impeachment na yan, matetenga yan, mapofrozen yan. Ano pa ang uupuan nila sa July after SONA? Naka-frozen na, naka-freeze na yung impeachment dahil nga sa dispute ng Korte Suprema. Diba? Ito, ginagago niya lang talaga ang mga Pilipino. Kaya ang mga Pilipino dapat umakto na dapat ang mga Pilipino. Dapat magbuo na ng mga grupo-grupo dyan na ihilingin sa korte na i-disqualify dyan si Chis Escudero para matanggal siya bilang Senate President. Mapalitan na. Dapat mapalitan na yan. Pwede pa ipalit dyan si Risa Hontiveros eh.
matanggal na yun sa pagiging Senate President, tapos palitan na ni Risa Hontiveros. Mas may kay pa nga si Risa Hontiveros dyan na maging Senate President. So, representatives, na kahit na alam naman na nila na there's another way around provided ng Constitution. Pero, anything that would cause a delay, pwede hong that can be maximized by the Duterte camp. Diba? O, di lalo na nagkaloko-loko. And then, pagka dumating na po, natapos na yung eleksyon, naglaps na yung 19th Congress. So, mangyari ngayon, here comes the 28th Congress. Question nila ngayon, hey! Di ba? Bakit kailangan sa inyo dapat tapos ng lahat ng bagay na to? Oh. Di ba? Maku-question pa, tatagal na naman uli yan. E di might as well mag-file na ng panibagong impeachment. Diba? Yun ang problema rito na nakikita ko. Dinidelay na masyado para pwedeng questionin, pwedeng ipabasura ng Korte Suprema. Sabi niya, alam na cheese love mo talaga. Pag na basura yung impeachment trial na yan, yung impeachment na yan na ang walang sisisihin dyan, habulin dapat ng mga Pilipino yan, si Chis Escudero. Kasi maliwanag sa sikat ng araw, hinaharang niya. Isa siyang malaking kulangot na harang sa impeachment ni BP Sara Duterte. Talaga siya. Sino kaya love ni Chis? Nabi ni Ernie Garcia, not necessarily through the Ethics Committee, only senators and congressmen can be charged before any court of law, particularly the Ombudsman. Yes, through the Ombudsman. Sabi niya, di ba, pag nagpatawag pa raw ng special session si PBBM, hindi din niya papayagan daw. O, di ibig sabihin, ayaw din niya na magkaroon ng special session si PBBM. Pero, may sinasabi din siya na pagka meron daw special session din si PBBM na gusto ibigay, papayag din siya. Ano ba gusto niya? Maggulo yan si Chis Escudero eh. Di ba? Meron siyang time na sasabihin niya na papayag siya sa special session ni PBBM, pero meron time naman na ayaw niya. Ano ba talaga? Walang isang salita to si Chis Escudero eh. Pero maliwanag sa sikat ng araw, talagang hinaharang niya. Yun talaga ang totoo. That's right. Pero, ang tanong, sino ang magdideclare ng tanggal sila? Hahatulan lang sila ng ombudsman. Pero again, sino ang magsasabi you are removed? Wala ho. Walang ganong kapangyarihan ang Office of the Ombudsman. Okay? Wala silang ganong kapangyarihan. And again, isa pang bagay po ito. Kapag ang ugat ng pagkakaso sa mga mambabatas natin ay may kinalaman po doon sa kanilang performance ng duty, performance of duty na tulad nito sa committee, yung committee hearings nila, ganyan, o kaya nitong impeachment court nila, hindi yan po ay covered yan ng immunity. So hindi sila pwedeng kahit na murahin nila, hiyain nila yung tao ro kung sino man may nalabag silang batas, hindi ho sila pwedeng makasuhan because of immunity. Ang kanilang privileged speeches, covered rin po yan ng immunity. No. With the condition, while the Congress in session. No. Wala namang privileged speech kapag walang session, di ba? Pero yung mga committee hearings, so pwede nilang gawin yon. O di covered yun. So ganun po kahirap gibain ang mga mambabatas natin. We had the precedents. Remember, etong si Trillanes. Di ba? Nung si Trillanes pinaka-aresto na. Di ba? Kasi binawi ni Duterte yung kanyang pardon. Yung binigay ni Pinoy sa kanya. So nung binawi niya yon, tapos pinapa-aresto, so inaano nila ngayon na ang Ethics Committee ay dapat isuko etong si Trillanes, pero hindi nila binibigay. Diba? Depende ho kasi yan sa ng Senado. Pero doon naman to kay Leila de Lima, ang Ethics Committee naman ang nagtanggal sa kanya. Kasi nga po, tanging Ethics Committee lang
interna lang nila talagang makakagalaw sa kanila. Cases can be filed, pwede yan, pero again, kung wala pong session sila, hindi ito na ginawa o sinabi pagdating dyan sa kanilang privilege speech or during the committee hearings. Meron din kasi sila, bukod sa Pangulo ng Pilipinas na may absolute immunity, ang mga mambabatas natin ay meron. Siguro, ano ang pwedeng gawin dyan sa Ethics Committee para matibag nga yung mga abusadong mga mambabatas na yan? O, ano ang pwedeng gawin sa Ethics Committee? Kung Ethics Committee ang merong karapatan na tibagin yung mga mambabatas niyan, at sino naman ang gagalaw sa Ethics Committee? Sino ang magdidikdik sa Ethics Committee para matibag yung mga mambabatas na yan? Kasi hindi nga yan basta-basta matitibag, di ba? Kung hindi dadaan sa Ethics Committee. Eh, sino ngayon ang dadaang magpipilit o gigipit diyan sa mga Ethics Committee na yan para matibag yan? O, di ba? Yun ang tanong. Kasi gusto nga tibagin yung mga abusadong mga senador na yan. Dapat yan sila matanggal sila dyan. Itong limited immunity. Well, that's the only thing we can do. Mag-ingay tayo, i-pressure natin ulit ang Senado. Diba? Grabe. Okay, so Dapat magkaroon tayo ng rally. Dikdikin natin yung Ethics Committee na yan na i-disqualified yan si Cheese Escudero. Kasi maliwanag sa sikat ng araw, abusado yan. Inaabuso niya ang ang karapatan ng Pilipino. Abusado yan. Sa totoo lang. Abusado yan si Kailangan mag-ingay tayo, mga lampag tayo, kalampagin natin ang Ethics Committee ng Senado para matanggal ang mga abusado. Diba? Dapat yan si Cheese Escudero i-disqualified yan. Palitan niya ni Risa Hontiveros o kung sino man ang magaling. Alam ko si Jinggoy Estrada gusto niya yan dati kaso parang umayaw na si Jinggoy, nawalan na ng gana, 'di ba? Pero di naman kasi natin masabi si Jinggoy kasi dati hawak yan ni PBBM biglang nagkumambyo, biglang nagdutae. Sino ngayon ang kasi hindi namang laban ni PBBM to laban to ng mga Pilipino, ng mga biktima at saka yung mga taxpayers money. Gawa nga ng confidential fund, saan ba galing yan? Sa taxpayer ng mga tao. So ibig sabihin mga Pilipino ang biktima dito. Yan ay laban ng mga Pilipino, hindi ni PBBM, di ba? O bakit ganyan ang ng mga mambabatas na yan? Ambis na proteksyonan ng karapatan ng mga Pilipino, anong ginagawa nila? Inaabuso pa nila yung karapatan ng mga Pilipino. Hindi nila ginagawa ang kalooban ng taong bayan. Gayong masyado na silang naaapi, 'di ba? But muna natin to. And just simply put your comments down below. Okay, hanggang dito na lang tayo